Hi guys! Good morning, good afternoon, good evening, and good day to all. So, eto na nga, we're going to discuss something about sa kalokohan na naman itong mga kupal sa gobyerno. So, sabi nga nila, i-impeach na daw nila si VP Sara ng by November. So, wow, ang galing-galing naman. Ano naman kaya what grounds naman kaya nila i-impeach si VP Sara? Napaka-imposible naman niyang graft and corruption. Why? Kasi na-explain niya na sa COA kung saan niya dinala yung 125 million. So, I don't understand. Pinagpipilitan pa rin nilang i-impeach siya. Pero sige lang. Kung gusto nilang i-impeach si VP Sara, gawin lang nila. Kasi masusubukan nila ang pangil ng isang VP Sara. Pagka kanilang itinuloy yung ganyang impeachment na yan, magkakaalaman kung ano talaga yung gulong hinaharap nila at magpapaliwanag sila sa 32 million na bumoto kay VP Sara, no? At ito pang nakakaloka, kapag itinuloy nila yung impeachment na yan, ang madadali dyan yung mga nasa gobyerno na naman, lalong-lalo na si Bangag. Why? Kasi, hahanapin ngayon ng taong bayan, dyan kay Bangag, yung flood control, PhilHealth, yung gold na, 25 tons na gold na binenta niya, hahanapin ng taong bayan yan, saan niya nilagay. So, dapat siya yung ma-impeach eh. Kasi siya yung may grounds of impeachment. Dahil yung mga ginagawa niya, walang accountability. Hindi niya na-liquidate yun eh. Hindi niya pinapakita sa taong bayan kung talagang napunta doon yung mga sinabi niyang funds, right? So, I'm pretty sure na kapag in-impeach nila si VP Sara, ang mangyayari dyan, magbubumirang sa kanila. At ang maniningil sa bangag na presidente ng Pilipinas ngayon ay ang taong bayan. Kasi ang dami mong pwedeng ibintang kay VP Sara. Pwede mo siyang sabihing maldita siya o ano pa kung ano-anong tinatawag mo sa kanya. Pwede, lahat pwede mong itawag. Pero yung kurakot, yan ang pinaka negative. Yan ang pinaka no-no in a no-no situation of no. Kasi kung talagang corrupt ang mga Dutertes, asan ba sila ngayon? Ano bang buhay nila ngayon? Nakakita ba kayo ng artista van ni VP Sara? Nakakita ba kayo na VP Sara na yan ha? Vice President of the Philippines na yan. May nakita ba kayo sa kanya na mamahalin niyang gamit o kahit man lang nag-improve yung buhay niya ng bonggang-bongga kagaya ni Kimbo at ni Abante na meron pang bulletproof na sasakyan? Have you seen any of that sa mga Dutertes? No. Kaya ang mangyayari dyan, ang magpapaliwanag dyan ngayon yung mga kurakot dahil bubuksan yan ng taong bayan. Ilalabas nila yung mga hinanakit nila sa mga kupal na magnanakaw sa gobyerno. At yung mga tao ang maghahanap kung nasaan yun. At yun talaga ang ka-impeach. At once na nakialam na ang AFP, ang mga sundalo, ang mga kapulisan na loyal sa mga Dutertes, dyan na magkakaalaman. So, naghahanap lang ng bato o tanso o metal na ipupokpok niya sa mga ulo nila. Kasi once na in-impeach nila si VP Sara, they will find out kung ano ang kayang gawin ng mga loyalista ng mga Dutertes. At yung mga taong totoong naniniwala sa pagbabago na ginawa ng mga Dutertes sa bansang Pilipinas. So magkakaalaman tayo sa part na yan. Kasi since parang wala silang pakialam sa kung ano ang pwedeng gawin ng taong bayan sa kanila. So, gagawin na lang nila whatever the heck they wanna do. Pero, ang taong bayan is nandyan. Hindi sila natutulog. Hindi natutulog ang taong bayan na para wala silang gawin. Makikita nila ang bagsik ng mga supporters ng mga Dutertes. Magkakaalaman tayo dyan. So, we'll see, we'll find out kung ano ang pwede pang gawin nitong mga kupal na to para siraan si VP Sara.
Magkakaalaman tayo dyan. Anyways, I'll talk to you again later. Ganun pa man, naniniwala tayo na hindi nila mapapabagsak ng ganun-ganun lang ang mga Dutertes. Especially, kung alam naman natin ever since pa na mga Dutertes lang ang totoong may malasakit sa taong bayan. Ang mga Dutertes lang ang totoong nagsilbi sa taong bayan ng walang halong pagnanakaw at kung ano paman. Dahil hindi sila sabik sa kapangyarihan eh. They don't really like where they are. Taong bayan ang nagluklok sa kanila doon. So, taong bayan din ang maniningil sa mga kupal na magnanakaw. Right? So, yeah. Yun ang nakikita ko dyan. I'm pretty sure something is gonna happen sa Pilipinas. Nakikita ko na merong mangyayari sa Pilipinas na in the end, mga Pilipino ang mananalo at ang mabuti ang mananaig. Dahil kahit kailan hindi pa naging panalo ang masasama. Sa umpisa lang yan nananalo eh. Kahit nga sa mga pelikula, sa umpisa lang nananalo yung mga kontrabida. Sa bandang huli, yung bida pa rin ang nananalo. So, ganyan din ang mangyayari sa bansang Pilipinas. Especially kung lahat ng tao ay nagtulong-tulong. So, antayin natin yan. Antayin natin kung anong susunod na mangyayari. Pero, suportahan pa rin natin si Bibi Sara at kung ano man yung mga ipinaglalaban natin mga Pilipino. And that is, matigil na ang pagnanakaw at ang mga kupal ay mawala na sa Pilipinas at ang mga hayok sa kapangyarihan ay mawala na sa Pilipinas. Yan ang aabangan natin. Okay? Anyways guys, I'll talk to you later and I hope you guys are okay and doing great and be safe everyone. Please like, subscribe, comment and share. I know wala pa akong ganung karaming followers. Please support my channel. I'm one of the DDS since 2016 pa, 2015 pa. Anyways, God bless you guys. Take care. Have fun. Bye.